Pagkatapos, ang bagay na dapat mong pag-ipunan, usapang pag-iipon, ang ating pag-aaralan ngayon mga kapatid, ang bagay na dapat mong pag-ipunan. Maaaring marami sa atin ay may mga ipon na. May ipon ng mga pangkasal, may mga ipon ng mga kapatid na pambili ng kung ano-anong mga elemento. May mga ipon na mga kapatid pang-date. May mga ipon na mga kapatid na pang-load. So, ang ipon mga kapatid ay napaka importante sapagkat kapag ikaw ay nag-iipon, ikaw ay gumagastos. Sapagkat hindi ka naman gagastos kung wala ka rin namang ipon. Praise the Lord. So, ang bagay na dapat mo pag-ipunan, ito po yung ating pag-aaralan ngayon kasi marami po sa atin, marami na tayong ipon. May mga ipon ng laruan, ipon na plastic, ipong sako, ipong kalakal. Itong ipon na ating pag-ipunan, mga kapatid, ay hindi nabibigyan ng pansin ng napakaraming tao. At hindi lahat ng tao nakakaalam sa paanong mag-ipon ng bagay na ito. Okay? Una, kailangan muna nating suriin ang ating mga sarili. Sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, na suriin natin ang ating mga sarili kung tayo'y nasa pananampalataya pa. Hindi ba ganin nyo nalalaman na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lamang kung kayo'y itinakwil na. So, ibig sabihin ang Diyos, mga kapatid, ay nagtatakwil din ng tao. Okay? Kaya sinasabi, suriin natin ang ating mga sarili kung tayo po ay nasa pananampalataya pa. Kasi pag wala na tayo sa pananampalataya mga kapatid, sigurado mayroong mangyayari sa atin. Sa una pagbasa mga kapatid dito sa Matthew chapter 6 verse 19 hanggang 20. Praise the Lord. Matthew chapter 6 verse 19 hanggang 20. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawag, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. 20. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi namuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Okay. Ang Panginoong Jesucristo mga kapatid, una kailangan natin maintindihan, binabawalan niya ang kanyang mga lingkod. Pag sinabing huwag, pinagbabawalan po ang ibig sabihin nun. Huwag kayong mag-impok, mga kapatid, huwag kayong magtipon, huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa. Dito'y may naninirahang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. So tayo po ay inuutusan ng mga mananampalataya ng ating Panginoon na huwag mag-impok, huwag mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Yan po ang dapat nating maintindihan. Kaya hindi po lahat ng mananampalataya ay sobrang yaman. Kadalasan talaga, pag mananampalataya ka, kadalasan talaga, hindi ka naman sobrang hirap, pero wala kang ipon. Kapansinin nyo, marami sa ating walang ipon. Tama po ba? Choice nyo po ba yun na wala kayong ipon? O dahil wala kayong maipon? Mapansinin nyo, kapag ikaw ay may kapasidad na mag-ipon, kasama ka sa sinasabihan ng Diyos, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Ayoko, hindi ako nag-ipon. Bakit? Kasi wala kang maipon. Wala kang trabaho. Di ba? Kung nakakasunod ako kasi hindi ako nag-iipon. Mga kapatid, tatandaan nyo po, kung kayo po ay may kapasidad na mag-ipon, sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mag-ipon. Hindi ng kalakal. Mag-ipon, huwag mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Dahil dito may naninirahang tanga at kalawang. Ibig sabihin, may mga naninirahang mga kung ano-anong insekto, di ba? Sa sobrang damot mo, tinago mo yung pera mo sa aparador, inanay, di ba? Nakakita na kayo nun sa Jessica Soho, inanay mga kapatid. Kasi iniimpok niya eh. Sabi ng Panginoon, wag tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Kaya yung pinag-aaralan natin, ang bagay na dapat nating pag-ipunan, bagay na dapat mong pag-ipunan, hindi po yung kayamanan sa lupa. Maliwanag na sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-impok kayo. Ano sabi ng Biblia mga kapatid? Kundi mag-impok kayo ng mga kayamanan sa langit. Bakit mga kapatid? Ang punto ng Panginoon, kaya tayo pinapaipon ng kayamanan sa langit kasi doon walang magnanakaw. Lahat ng iniipon natin mga kapatid, salamat. Lahat ng iniipon natin mga kapatid sa langit ay hindi po mananakaw. Wala pong alawang doon.
Wala po doon mga insekto, elemento na pwedeng sumira ng kayamanan na iniipon mo sa langit. Maliwanag po ba mga kapatid? Doon walang sumisira mga kapatid na tanga at kalawang at wala rin nakapapasok na magnanakaw. Ngayon mga kapatid, ang tanong, may ipon na ba kayo? May ipon na ba tayong lahat? Since na dahil wala kayong kapasidad, wala tayong kapasidad na mag-ipon ng kayamanan sa lupa, ang tanong, may ipon na ba tayo? Wala ka nang ipon sa lupa, wala ka pang ipon sa langit. Mga kapatid, may ipon na po ba tayo sa langit? Yung iba, sasabihin, ano yun? Ikaw pa, paano yun? Paano yun? Akit ako sa langit. Tapos iipunin ko. Pa 20-20. Mga kapatid, ayan po ang pag-aaralan natin. Ang bagay na dapat natin pag-ipunan. Marami sa inyo mga kapatid, marami sa atin, mga walang pera, hindi tayo ganun kayaman, hindi rin tayo ganun kahirap. Sakto lang. Pero ang pinaka nakakalungkot dito mga kapatid, ay nabubuhay tayo sa lupa, tapos hindi tayo nag-iipon sa langit. Ang dami mo nang naipong one piece na laruan sa lupa, gumagastos ka kahit 500 lang isa, pinakamababa. Wala ako nun. Diba? 2,500, 5,000, sombrero lang ni Lupe. Bibilin mo, ito original to, sinuot niya mismo to, galing sa TV. Na-avail ko to, talagang pinag-ano ko to, pinag-ipunan ko to. Di ba? Mapansin ninyo, tayo po mga kapatid, ang dami-dami na po natin naiipon, yung iba sa inyo, ang dami ko nang naiipon kalakal, makakabuhay na to ng pamilya. Ha? So ayan po ang nangyayari, ang dami na po natin mga naiipon marahil ngayon, pero sa langit kaya, kamusta? May ipon po ba tayo sa langit? So yun po yung ating pag-aaralan. Kailangan po natin magkaroon ng ipon po doon po sa langit. Ngayon mga kapatid, basahin po natin ang kwento ng isang binatang mayaman sa Matthew chapter 19 verse 16 hanggang 30. Praise the Lord. Matthew chapter 19 verse 16 hanggang 30. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. 18. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang inyong ama at ang inyong ina, at iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. 20. Sinabi sa kanya ng binata, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilig mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At kung marito ka, sumunod ka sa akin. Okay na yun mga kapatid. Hanggang 21 lang tayo. Mga kapatid, ito po ay kwento ng isang binatang mayaman na kung saan siya po ay mayaman. Tama po ba? Ang mayamang binata na ito mga kapatid ay nagtanong sa ating Panginoon. Sabi niya, narito. Sabi niya, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kasi mayaman na siya eh. So sa sobrang yaman niya, yung bagay na lang na nalalaman niyang wala sa kanya, ang tinatanong niya, naunawaan niyo, mayaman na siya. Kaya isa na lang ang bagay na wala siya, na sinasabi niya, Guro, ano ang mabuting bagay na dapat gawin ko para ako po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa kabila ng napakarami niyang possession sa buhay mga kapatid, alam niya, batid niya, na may isang bagay na wala pa sa kanya. Ang seguridad ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa atin, maraming mga tao na nagsasabi, saka na ako maglilingkod ika sa Panginoon kapag natupad ko na yung pangarap ko. Saka na ako maglilingkod sa Panginoon Diyos pagka okay na yung financial status ko. Saka na ako maglilingkod sa Panginoon kapag nakapagpatayo na ako ng bahay. Nakapagpalitada na ako ng mga simento. Saka na ako maglilingkod sa Panginoon Diyos kapag gumaling ako. Saka na ako maglilingkod sa Panginoon Diyos kapag matured na ako.
Tsaka na ako maglilingkod sa Panginoon kapag ka may kasintahan na akong maganda. Kung mapansin ninyo, hindi natin nabibigyan ng pansin ano ba ang gusto natin mangyari. Magkaroon ng buhay na walang hanggan o magpalitada ka na ng buong buhay mo. O maghanap ka na lang ng kasintahan mo buong buhay mo. Mga kapatid, nauunawaan ng lalaking mayaman na ito na lahat mayroon na siya, yung isang bagay ang kailangan niya. Buhay na walang hanggan. Nasa lupa pa siya, iniisip niya na, mga kapatid, na mayroon dapat siyang insurance o assurance, mga kapatid, na makapasok ng langit. Kaya siya nagtanong sa Panginoon. Naunawaan niyo? Mga kapatid, kung tayo po ay magtatanong sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, ano po ba ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Maaaring yung iba hindi pa magtatanong kasi wala pang bahay yung iba. Wala pang pera yung iba. Diba? So, sa side ng lalaking mayaman na ito, kahit na siya po ay napakarami na pong possession sa buhay, meron siyang pinakaibig-ibig na masigurado sa kanyang buhay na magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Amen po. At kung sa atin pong pagpapatuloy, sinabi ng Panginoong Jesucristo, bakit po tinatanong sa akin, ang tungkol sa mabuti, isa lang ang mabuti ang Panginoon. Sabi gano'n. At sa pagpapatuloy, mga kapatid, sinabi diyan, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sabi ng lalaki, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko na. Okay? Lahat ng bagay na ito ay ginanap ko na. Ano pa ang kulang sa akin? Tingnan nyo, ganun katindi. Sobrang dami na lang kayamanan. Pati utos ng Panginoong Diyos sa sinabi niya, huwag kang papatay, galang mo iyong ama't ina, pahalin mo iyong kapwa gaya ng iyong sarili, huwag kang mangangalon niya, etc. Sabi niya, mga bagay na yan, naganap na. Di ba? Ang galing. May pera na siya, may yaman na siya, naganap niya pa lahat ng utos ng Diyos. At naghanap pa siya talaga. Nakulang pa, mga kapatid. Ang sabi dyan, ginanap ko na. Ano pa ang kulang sa akin? O, kumpleto na siya, mga kapatid. Sa atin, naghahanap tayo ng kumpleto, di ba? Sa buhay, ng mga kasama, gusto ko magaling magluto, gusto ko maging ganito. Oh. Ito mga kapatid, lahat nasa kanya na, ginawa niya na daw, sabi niya. Okay? At ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa 21, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga duka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Kanina, sinasabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa, kundi sa langit. Alam ng Panginoong Jesucristo kung gaano kayaman ang binatang ito. Kasi, doon sa Matthew chapter 6, ang layo pa ng pagitan, di ba? Kasi sa pagitan ng lalaking ito, Matthew chapter 19 na ito, ilang araw nang lumipas, magbuhat doon sa Matthew chapter 6, na nag-utos ang Panginoon, huwag kayong mag-ipon dito, kundi sa langit. Nakita niya ang yaman nung binatang lalaki. Ano pang gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? So sinabi ng Panginoon, ito lahat gawin mo. Nagawa ko na po yan. Mula sa pagkabata ko, nagawa ko na po yan. Sabi niya. Kung gayon, kung ibig mong sumunod, humayo ka. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Ipamigay mo sa mga mahihirap. Alam gusto ng Panginoon maghirap siya? Hindi po. Ang gusto ng Panginoon, tanggalin niya lahat ng ipon niya. Naunawaan niyo mga kapatid. Kasi inutos niya ng mga kapatid sa Matthew chapter 6 yun eh. Huwag kayong mag-ipon. Pinakita niya daming ipon. Nandun yung assurance at saka security niya mga kapatid na magkagutom man, meron siyang isusupply sa sarili niya. Pero ang sabi ng Panginoon, nagganap niya na daw eh. So ngayon, yung humayo ka. Ibenta mo riyan mo, ibigay mo ngayon sa mga mahihirap. Ano po ang sumunod na nangyari dyan mga kapatid? Number 22, ako na po babasa. Datapwat ng marinig ng binata ang ganitong pananalita ay umaon siyang namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Ay yaman pala nito mga kapatid. Nung narinig niya, mga kapatid, ang ganitong pananalita, yumaon siya at namanglaw, nalungkot siya. Sabi niya ba naman eh, anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sinabi ko ito, nagawa ko na yan. Wala na pagkabata ko. Ano pa ang kailangan ko? Sige, kung hindi mo sumunod, benta mo ari-arian mo. Nung narinig niya mga kapatid, nalungkot siya. Hindi niya kayang ilibaw. Tinalikuran niya ang Panginoon, umalis siya.
Nakasunod po ba siya sa kalooban ng Diyos? Hindi. Pangalawa, hindi pala totoo lahat ng sinasabi. Kasi kung mapansin po ninyo mga kapatid, dito po, sa 19, Matthew chapter 19 verse 19, nung nilalatag ng Panginoon yung dapat niyang gawin, sabi, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Naganap ko na po yun mula ng pagkabata ko. Sabi niya, naganap niya na pati ang ibigin ng kapwa gaya ng sarili. Sa punto na yun mga kapatid, nung hindi niya kayang bitawan ang kanyang kayamanan, nagsisinungaling siya na naganap niya na daw lahat ng yun, pati ibigin ng kapwa gaya ng sarili niya. Kasi kung mahal niya dapat ang kanyang kapwa, alam niya dapat ang pakiramdam ng wala. Kaya inuutosan siya ng Panginoon, ibenta mo, bigyan mo yung wala. Naunawaan nyo? Eh, tumalikod siya. Ibig sabihin, hindi pala totoo yung sinasabi niya. Base sa sinabi ng Panginoon, kung ibig mo pumasok ng langit, mahalin mo kapwa mo gaya ng iyong sarili. Eh, hindi niya mahal. Hindi niya mabenta eh. Kasi kung mahal niya, ibibenta niya ari-arian niya, tutulungan niya ngayon ng mga mahihirap. Naunawaan niyo mga kapatid, wala ang pagmamahal ng taong ito sa kanyang kapwa. At wala rin mga kapatid indikasyon na ang taong ito ay may puso na sumunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, marami nagsasabi na maaari daw di umano. Sabi ng mga mangangaral na ang mayaman daw na ito ay sinusubok lang ika. Maaaring sinusubok lang yan siya, pero hindi naman talaga yan hahayaan ng Diyos. Wala namang nakasulat na gano'n eh. Ang nakasulat, huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Eh, ang dami niyang ipon. Anong sabi niya? Ibenta mo, tingin niyo sumusubok ang Diyos? Tingin niyo po ba sinusubok niya, mga kapatid, yung binatang mayaman? Hindi niya po sinusubok. Gusto talaga ng Panginoon tanggalin lahat ng ipon niya. Dahil yun ang sabi niya eh. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Dito may naninirahang mga insekto, mga tanga, kalawang. Nandiyan na rin ang mga magnanakaw. Kaya sabi niya, subenta mo. Nang sa ganoon, magkakaroon ka ng ano? Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ang ating pinag-aaralan, ang bagay na dapat mong pag-ipunan. Kayamanan sa langit. Paano po tayo magkakaroon ng kayamanan sa langit? Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ito po ang tanging paraan para magkaroon tayo ng ipon sa langit. Sinasabi niya mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Sa paanong paraan? Mga kapatid, ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit, hindi po doon gagawin. Ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit, dito rin sa lupa mo gagawin. Kasi kung sa pisikalan ng pera, kailangan mo, nagtatrabaho ka, nag-overtime ka, nag-iipon ka, nakakaipon ka ng iyong pangailangan. Yung pag-iipon sa langit, dito mo rin gagawin yun. Sa paanong paraan? Gumawa tayo ng mabuti. Sa oras na gumagawa tayo ng mabuti, mga kapatid, nakakapag-impok tayo ng kayamanan sa langit. At yung ating naiipon na mga mabubuting bagay na siyang nagiging kayamanan sa langit, hindi po yun nawawala. Aanihin mo rin yun pagdating ng Panginoon. Aanihin din po natin yun kapag dumating na po ang paghahari ng ating Panginoon. Kaya doon tayo magkakaalaman kung sino ang pinakamayaman sa atin pagdating ng Panginoon. Pagkakit mo doon, Brad! Oh, hindi ako tataka. Kung bakit ganyan lang ipon mo? Bakit? Madamot eh. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya yung mga tao, kaya nga, ang aral ng Panginoon, samantalahin nyo paggawa ng mabuti. Di ba? Nakakita na po ba kayo ng pera na sunod-sunod? Pera. Di ba? Ano ang nangyayari? Sinasamantala po natin. Kahit nga ang cellphone nakasakay sa jeep, nakaganyan, kahit magnanakaw, sinasamantala eh. Pero hindi ang paggawa ng mabuti. Ang paggawa ng masama. Kinukuha. Di ba? Ang magnanakaw, magaling sumamantala. Ang magnanakaw ay mapagsamantala. Ano po mga kapatid? Yung mga masasamang loob, hindi nila sinasayang ang pagkakataon, sinasamantala nila ang paggawa ng masama. Nakuha nyo? Yung bike, kakapasok yung gandong bike, hayaan yung pumasok. Pagpasok ngayon, kinuha kayo, binigpit. Paglabas mo, wala na. Bakit? Ganun sila, sinasamantala nila ang paggawa ng masama. Ang paggawa ng mabuti, gayon din mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, samantalain niyo ang pagkakataon sa paggawa ng mabuti. Dapat sinasamantala natin kung paano tayo nagsasamantala sa mga nalalaglag na pera
na pinapaagaw, talagang iniipon mo dahil alam mo yung halaga nun, dapat alam mo din ang halaga ng mga pagkakataong binubuksan ng Diyos na makagawa ka ng mabuti. Dahil pag iniipon mo lahat ng mabuting ginagawa mo, nagkakaroon po tayo ng kayamanan sa langit. Naunawaan po ba natin? Gumawa po tayo mga kapatid ng mabuti. At yun po yung bagay na dapat nating pag-ipunan. Hindi po ang kayamanan. Ang pera ay instrumento para makadagdag po ng pagkakataon na mabuhay, mabili natin yung gusto natin, pero hindi yan ang prioridad natin. Kundi ang paggawa po ng mabuti. Binigyan ka ng trabaho ng Diyos, mga kapatid, tutulog-tulog ka. Pagdating ng iyong amo, tsaka ka lang nagtatrabaho, nakakagawa ka ba ng mabuti? Hindi ka nakakagawa ng mabuti. Dapat gumagawa ka ng trabaho, gumagawa ka sa iyong trabaho kapag ang oras ng trabaho. Amen po ba? Gumawa po tayo ng mabuti. Doon po tayo makakaipon. Ngayon ang tanong, may ipon na po ba kayo? May ipon na po ba tayo? Ha? May ipon na tayo? Ngayon pa lang tayo mag-ipon. Amen? Mga hindi mautusan maghugas ng plato ng nanay, o mag-ipon na. Ha? Samantalahin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. So kailangan po natin mga kapatid gumawa ng mabuti. Sobrang sukli, magsamantalahin, isa uli. Ha? Kahit sobra pa yan ang piso mga kapatid, isauli nyo dahil sa pagsasauli nyo, nagkakaroon po kayo ng kayamanan sa langit. Tama po ba? So ayun po ang dapat natin gawin. Huwag po tayong mag-impok. Ngayon ito po. Tinuturuan mga kapatid, ni Kristo ang binata, una, ang sumunod. Okay? Ang isa sa mga dahilan ng Panginoong Diyos, bakit niya gustong ipabenta? Kasi nga mayaman, di ba? Ang unang gustong mangyari ng Diyos, nagawa mo na pala natin. Sige, ibenta mo, ari-arian mo. So, ito po yung nagpapakita na sumunod ka. Gustong malaman mga kapatid, makita ng Panginoon ang pagsunod. Ikalawa mga kapatid, ang magbigay ng mga bagay na meron ka. Nakuha nyo? Benta mo, ari-arian mo. So, pag nabenta mo na, ibigay mo yung pinagbentahan. So, ito po yung nagpapakita mga kapatid na ang tao dapat sumusunod sa gusto ng Panginoon. Pangalawa, matuto tayong magbigay sa ano ang meron ka. Ngayon, nais ng Diyos mga kapatid, inuulit ko po, na tayo po ay mag-impok ng kayamanan sa langit. Paano po tayo makakapag-impok ng kayamanan sa langit? Balikan na po natin yung Matthew chapter 19 verse 21 na sinasabi dyan, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilig mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod sa akin. Kung mapansin ninyo mga kapatid, sa verse na ito, gusto ng Diyos sa tao magkaroon siya ng availability. Kasi pag marami kang possession sa buhay, lagi kang busy. Pero pag wala ka ng pera, wala ka ng bagay na pagkakabisihan, yun, doon tayo nakakasunod sa Panginoon. Tama po ba? Kaya pinapabenta niya, benta mo. Pag nabenta mo na, nabigay mo na, tsaka ka sumunod sa akin. Ang tao naman, magkaroon na ako ng magandang buhay, tsaka ako maglilingkod sa Panginoon. Hindi. Ang Panginoon nais ng Diyos, kailangan wala ka ng lahat ng bagay na pwede mong iyabang, na pwede mong gawing option, na kapag ka nasasaktan ka sa buhay, lalayo ka sa akin. Gusto ng Diyos, mapundi ka. Mawala ka, mga kapatid, ng lahat ng bagay na pwedeng magpayabang sa iyo pagdating ng panahon. So, pag wala ka na yan, sabi, pag wala ka na, tsaka kasunod sa akin. Mga kapatid, kayo po ba, tayo po ba, totoo po ba ang ating puso na nagpapasya tayo sa oras na ito na sumunod sa Panginoon? Kasi kung talagang gusto nating sumunod sa Panginoon at makapasok ng langit at makaipon ng kayamanan, kailangan mong maging bakante. Kailangan mong maging bakante, mga kapatid. Tanggalin po natin yung mga bagay na hindi po kailangan sa buhay natin. Ha? Ano po ba yung yaman na meron ka? Kasi hindi po bumabase lamang ito sa pera eh. Ano po ba yung nagiging kayamanan mo sa buhay kaya hindi ka makapaglingkod sa Panginoon? Maaaring collector ka ng voltage pipe ng mga laruan. Hindi ka makapaglingkod sa Panginoon kasi yun ang focus mo. Magkaroon ka ng mga voltage pipe ng mga laruan. Meron naman mga tao, mga kapatid, na ang focus nila sa buhay, magkaroon sila ng maraming computer games. So, at dyan na naman tayo sa walang kakwenta-kwentang usapan na email. Di ba? Nandoon yung ating focus, yun yung ating yaman, kaya hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Kung talagang gusto mo pumasok ng langit at makaipon ng kayamanan,
burahin mo ang application ng ML sa buhay mo. Amen. Tsaka ka sumunod sa akin. Kasi hindi ka makakapaglingkod sa Panginoon ng paglilingkod na nararapat kung may kahati lagi ang Diyos. Hindi po ako makapaglingkod sa Diyos eh. Bakit ika? Kasi po, meron po akong kasintahan. Ayaw po niya na ako po ay magsamba dito sa inyo. Kasi pag once na sumamba daw ako dito sa inyo, dito sa church nito, maghihiwalay daw po kami. Ibig mo ba pumasok ng langit? Opo, gusto ko pumasok ng langit. Igalang mo yung ama't ina. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Nagawa ko na po yun. O kung ganun, hiwalayan mo ang kasintahan mo. Tsaka ka sumunod sa akin. Kaya mo? Nire-replace mo lang mga kapatid ha. Kasi hindi ka makapaglingkod sa Panginoon ng maayos dahil sa kasintahan mo. Tama po ba? Amen. Gusto mo pumasok ng langit? Ano po ba dapat mong gawin para makapasok ng langit, Panginoon? O, malin mo yung makina, etc. etc. Nagawa ko na po yun. Sisimba pa nga ako, natin pa ako ng prayer meeting eh. O sige, iba mo yung kasintahan mo. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Tsaka ka bumalik at maglingkod sa akin. Kaya ba? Hindi lahat magsasabi ng, kaya ko. Hindi ba magsasabi, kaya ko. Bakit? Wala ka namang kasintahan. Kaya ko yun! Kaya ko iwan ang lahat! Bakit? Wala namang sumasama sa iyo eh. Mga kapatid, kailangan nating ibenta. Pag sinabi kasi yung word na ginamit doon, ibenta mo, riyarian mo, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, tsaka kasunod sa akin. Pag sinabing ibenta, pag let go yun eh. Ano ba yung bagay sa buhay ninyo mga kapatid na nagiging time lang? Kaya hindi kayo makapaglingkod ng maayos. Ano ba yun? Kailangan mong i-let go. Ibenta mo. Nakuha nyo? Lagi ka naman namang problema sa kakainin mo. Ibenta mo. Ano ibig sabihin? Kalimutan mo. Minsan tayo hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon pagka nasa kawalan tayo, di ba? Pag wala kang pagkain. Ibenta mo. Wala kang pagkain, ibenta mo. Ano ibig sabihin mga kapatid? Kalimutan mong gutom ka. Amen. Ha? Hindi tayo makapag-concentrate, kalimutan mong gutom ka. Maglingkod ka sa Panginoon. Magkakapagkain ka. Ano ba ibig sabihin? Naranasan ko po yan mga kapatid. Nag-attend ako sa isang church, gutom na gutom ako, wala akong pagkain. Wala talagang pagkain mga kapatid. Saan pala lang, wala rin akong pera. Nasa Maynila po ako nun, wala pera, hindi pa ako sumasahod nun. Samba lang ako, pagkatapos ng samba, tapos ng service, worship, di ba? Pagkatapos ng worship, nag-prayer, pagkatapos ng prayer, ending, di ba? Ano nag-ending mga kapatid? Nagpe-fellowship na sila, kanya-kanya na sila, kumakain sila. Alam niyo ako mga kapatid, pumunta lang ako sa altar. Nananangin ako kasi gutom na ako. Panginoon, gutom na po ako. Wala po akong pagkain. Wala rin akong pera nga. Panginoon, sana may hipuin kang kapatiran para makakain ako. Alam niyo nangyari mga kapatid, pagkatapos kong manalangin, pagtayo ko, pumasok yung kapatiran mga kapatid na asawa ng pastor. Sabi, Brother James, kumain ka na? Siyempre ako, hindi ako sinungaling eh. Hindi pa po. Halika, kumain ka. Manok pa. Tiyempo. Ano ang punto ko mga kapatid? Ano ang punto ko mga kapatid? Hindi ba pwede mga kapatid magsinungaling ang Diyos? Pakinggan niyo mga kapatid. Kasi pag meron ka, hindi mo marirealize at hindi mo ma-experience kung gaano kabuti at makapangyarihan ng Diyos. Bakit meron ka eh? May panggastos ka eh. Di ba? Pagka na malakas ang loob mo, may pag-Jollibee ka, mag-isa ka, pwede ka kumain eh. Pero yung pag walang-wala ka na, doon mo maiintindihan na makapangyarihan ng Diyos na pinipili mo. Amen. At doon ang mas nakakaiyak. Doon naranasan ko yung mga kapatid, hindi ko makalimutan yun. Kaya mga kapatid, pinanghawakan ko yun. Hindi magpapabaya ang Diyos. Kaya gusto ng Panginoon, ibenta mo lahat. Kasi pag wala ka na, yun ang gustong-gusto ng Panginoon sa panahon na siya na po ang makakagawa para sa iyo. Kasi hindi siya makakamove, mga kapatid, sa buhay mo. Kasi meron ka. Di ba? Meron ka. Naunawa po ba natin? Amen. Kaya kung gusto natin ma-experience ang paggalaw ng Panginoon, kailangan mabakanti ka. Kailangan wala ka. Ng mga bagay na pwede mong iyabang at pwede mong gamitin para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Naunawaan po ba natin mga kapatid?
Ngayon ito po, may dalawa pong klase ng kayamanan. Ito pag-aralan natin. Ha? Dalawang klase ng kayamanan. Lucas Kapitulo 6, versikulo 45. Luke chapter 6, verse 45. Ito po ang sabi ng Biblia. Babasahin ko po sa inyo. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Okay, naunawaan niyo mga kapatid, yung dalawang klase na kayamanan. Yung una, mabuting kayamanan ng kanyang puso. Mga kapatid, isang treasure po na meron kang mabuting puso. At yung isa po, yung masamang kayamanan, no, na tinutukoy mga kapatid. Kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. So yung dalawang klase ng kayamanan na nanggagaling sa ating puso, tumutulong tayo mga kapatid, at yung masamang kayamanan na wala tayong ginagawa. Okay? Kapag ang isang tao ay mapaggawa ng mabuti, mga kapatid, ang kanyang puso ay punong-puno ng yaman ng kabutihan. Pero kapag hindi, ano bang kabaliktaran ng kabutihan? So nagkakaroon tayo mga kapatid ng hindi magandang bagay. Nag-iipon tayo mga kapatid ng hindi magandang kayamanan. Ano po ang punto? Pag maganda ang puso mo, ikaw po ay matulungin. Nag-iipon ka mga kapatid ng kayamanan. Kung hindi maganda ang puso mo, hindi ka mahilig tumulong, hindi ka mahilig gumawa ng mabuti mga kapatid, ang puso mo, nag-iipon ka rin ng hindi maganda. Kaya suma total, ang pinapahirapan lang po natin mga kapatid ay ang ating mga sarili. Huwag natin pagdamutan ng mga sarili natin. Ano po ibig sabihin? Habang hindi tayo gumagawa ng mabuti, pinagdadamutan natin ang ating sarili na lalo tayong pagpalain ng Diyos. Kasi kung tayo po ay madamot, hindi tayo tatanggap mga kapatid sa ating Panginoon. Diba? So kailangan po natin tayo po ay maging maayos mga kapatid, maging mabuti sa paggawa ng mabuti. Ang pag-iipon ng kayamanan ay ang siyang paggawa ng mabuti. Ngayon mga kapatid, tuwing kailan ka ba gagawa ng mabuti? Okay? Tuwing kailan po dapat tayo gumawa ng mabuti? Sa madaling salita, itatranslate natin ng mabuti sa kayamanan. Tuwing kailan po ba tayo mag-ipon? Okay? Galatia Kapitulo 6, Gis. Galatia Kapitulo 6, versikulo 6:10. Ito po ang sabi ng Biblia. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Inuulit ko po, sabi ng Biblia, samantalahin natin ang paggawa ng mabuti. Naintindihan mo ba natin? Tuwing kailan tayo gagawa? Hanggat mayroong pagkakataon. Naunawaan? Kailan po tayo gagawa ng mabuti? Kapag meron, hanggang may pagkakataon gumawa ng mabuti, gumawa tayo ng mabuti dahil sa panahon na yun mga kapatid, tayo pinagkakaroon ng kayamanan sa langit. Naunawa po ba natin? At ang sabi dyan, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. So wala pong sisinuhin dyan. At lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya, hanggang kapatiran mo mga kapatid. Lalo na daw ang kapatiran mo, huwag mong papabayaan. Naunawaan niyo mga kapatid. Bawat isa sa atin, huwag natin pababayaan mga kapatid. Tulungan po natin kung ano ang pwedeng tulong na may tutulong natin. Ngayon ito po, kapag hindi ka po gumagawa ng mabuti at hindi ka mga kapatid tumutulong o nagbibigay ng tulong sa isang bagay o pagkakataon, ano po ang sinasabi ng Biblia sa isang taong ito? James chapter 4 verse 17. Ang sabi ng Biblia, James chapter 4 verse 17, ay ang sino mang nakakaalam ng tama na dapat niyang gawin at hindi na ito ginawa, ito ay kasalanan sa kanya. Naunawaan po ba ninyo? Kapag tayo po mga kapatid ay hindi po gumaganap ng ating tungkulin sa paggawa ng mabuti, nagkakasala tayo sa Panginoon. Nakala natin nakakaisa tayo, no? Diba? Pero tayong mga ambagan, halimbawa, na ito, magkakaroon tayo ng ganito para may kainin tayo sa linggo, may bibigay ka, ayaw mo magbigay, kala mo nakaisa ka. Nakaisa kang kasalanan.
Kala mo nakalamang ka? Di ba? Mga kapatid, tatandaan niyo po, pag hindi po tayo gumagawa ng mabuti, sabi, pag alam mo ang isang bagay na mabuti at dapat mong gawin, hindi mo ginawa, kasalanan, ipapataw sa iyo na isang kasalanan niya. Di ba? Nasa bus ka, matanda, hirap na po, nakatayo lang, tapos, pagod din naman ako. Mga kapatid, alam mong dapat na tama, na dapat mong gawin, sabi ng Biblia, ikaw ay nagkasala. Buti sana kung 50-50 ka na sa HEPA, maunawaan ka na matanda. Di ba? So, yun po mga kapatid, kailangan po natin gumawa ng mabuti. Ngayon, sino ba ang dapat gawa ng mabuti? Dito naman tayo mga kapatid kasi lahat kasi kailangan ng gawa ng mabuti. Ngayon, sino po ba? Sino po ba qualified na gawa ng mabuti? Gaya nito, mayroong isang pinakamayaman na tao. Nagpandemya, tinulungan mo, binigyan mo ng 1 kilong bigas. Yung mayaman. O sabihin mo ng 2 kabang bigas, binigyan mo yung mayaman. Masaya ba? Di ba parang tama? Bakit? Mayaman din yun eh. Gusto mo, bilang ka pa niya 1 truck ng bigas eh. Di ba? Saan tayo, sabi, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng pagkakataon. Ngayon, sino po ba ang qualified na gawan po ng mabuti? Sino po ba ang kabilang sa dapat gawa ng mabuti? Kasi meron po talagang dapat na tumanggap ng mabuting pagtulong o tutulungan natin sila. Proverbs chapter 3, verse 27. Ito po ang sabi ng Biblia. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. So huwag mong, sabi ng mga kapatid, huwag mong ipagkait sa kinauukulan ang paggawa, mga kapatid, ng mabuti. Dahil nasa kamay mo yun eh. Lalo na kapag nasa kamay mo yung bagay na yun. Ulitin ko po, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng kamay, ng iyong kamay na ito'y gawin. Yung may kakayahan kang gawin, hindi mo ginawa. Sino po ang dapat tulungan? Yung kinauukulan. Yung karapat-dapat. Naunawaan niyo mga kapatid. Marami kasi sa atin mga kapatid. Lagi lang hingi. Ang tanong, karapat-dapat ka ba? Di ba? Nung kasagsagan ng pandemya, di ba may mga mayayaman na hindi naman tumanggap ng mga ayuda? Bakit? Hindi naman kasi sila tinutukoy na gawa ng mabuti na kinauukulan. Sino po ang dapat tulungan? Yung mga mahihirap. Bakit? May kapasidad po silang bumili ng sarili ng bigas. Yung mga mahihirap, di ba? Minsan ngayon may tricycle ka lang, mahirap ka pa rin naman eh. Bakit na ikaw wala ko sa listahan, may tricycle ka, bakit nakakain ba yung tricycle? So ayun po mga kapatid, yung kinauukulan. Ito po, pakinggan niyo po. Pakinggan niyo po. Sa mga kapatiran na sinusundo kayo at hinahatid kayo, tama po ba? Yung mga nasa malalayong lugar. Kaya po kayo sinusundo. Dahil sumusunod po tayo sa aral ng Panginoon na gumawa tayo ng mabuti. Tama po ba? Tama? Ginagawa natin. Bakit? Sila po kasi yung kinauukulan na dapat tulungan. Kasi mga bago pa lang sila. Pero hanggang kailan? Hanggang pagtanda ninyo? Mga kapatid, hanggang pagtanda nyo po ba? Ito po sinasabi ko sa inyo, hindi po para kayo ay saktan. Para buksan ang ating kaisipan na hindi pa pwede na tayo palagi ang tutulungan. Kailangan natin makagawa ng pagkakataon na tayo naman ang tumulong sa iba. Amen. Dahil gaya ko, tinulungan ako ng mga kapatid na ako po ay makakilala sa Panginoon. Ngayon, alam ko na ang aral, natulungan na po ako sa pamamagitan ng aral ng Panginoong Diyos. Ako naman po ay responsible na gumawa ng mabuti sa aking kapwa. Hindi pa pwedeng lagi na lang nila ako bibigyan ng long sleeve. Tama po ba? May namimigay sa akin ng long sleeve, mga kapatid. Ano yun? Hindi mo kailangan bumili kasi gagawa naman sila ng mabuti sa akin. Dami ko na, long sleeve, 3 sako. Mga kapatid, ano mangyayari ng mga kapatid? Wala kang gagawin. So tayo po mga kapatid, hanggat tayo po ay nasa sitwasyon na kinauukulan, responsibility ng church natin, mga kapatid, na tulungan ang mga kapatid na mga nasa malalayong lugar. Gayon pa man mga kapatid, sa mga nasa malalayong lugar, mga kapatid, kailangan din natin mag-isip na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi po natin dapat idepende sa tao. Minsan nga, malapit lang yung bahay mo eh. Ay, bakit hindi ka nag-iisimba? Ito, wala akong ano ha. Nangyayari po kasi ito. Bakit hindi ka nag-isimba? Hindi mo naman kasi, sabi mo, sabay-sabay tayo eh. Naranasan ko po yan. Hindi ako dinaanan. Hindi ko naman yun, bakit? Pero pag isa yung mga kapatid, anong punto ng mga kapatid, ha? Huwag natin ilagay ang ating kapalaran sa mga susundo sa atin.
Dahil hindi naman po yan na magbibigay ng buhay na walang hanggan sa'yo. Amen. Bakit pagdating ng panahon, ikaw, ba't hindi ka na naglingkod? Nakapila eh, ba't di ka na naglingkod? Hindi po ako dinaanan eh. Bakit? Hindi ko alam kung anong reaksyon ng Panginoon dun sa napakabigat ng pasan mo. Sobrang bigat, kaya hindi ka nakapaglingkod. Talagang matindi pa sa yung ang kabigatan ko, Panginoon, grabe. Hindi ako nakasamba dahil hindi po ako dinaanan. Ganun ba? Napakabigat ng iyong problema. Wala, kapatid, hindi mo ganun. Ang ating paglilingkod sa Diyos, ito po ay sa pagitan mo at ng Panginoon. Sunduin ka man o hindi, alam mo dapat. Kasi kung alam mo, mga kapatid, kung alam mo ang dahilan ba't ka naglilingkod, di ba gusto nyo makapasok ng langit? Amen. Ano po ba dapat kong gawin para makapasok ng langit? Balik mo yung nagawa ko na po lahat. Ngayon, magsimba ka mag-isa. Magsimba ka mag-isa. Huwag kang umasa sa iyong kapatiran. Tsaka kasunod sa akin. Nung narinig niya, namanglaw siya. Umaligod siya sa Diyos. Mga kapatid, napakawalang kakwenta-kwenta yung mga pinagpapalit natin. Buhay na walang hanggan. Hindi ka lang nasundo, pinagpalit mo. Ang buhay na walang hanggan. Dahil lang sa kapatiran mo. Ano bang gusto kong mangyari mga kapatid o pinupunto ko mga kapatid? Huwag po natin ilagay sa ating kapwa yung kaligtasan natin. Na to the point na dinidepende natin sa kanila. Dapat ang Diyos ang maging dahilan mga kapatid bakit po tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi mo ba't nakakatawa, pero mangyayari sa inyo yan mga kapatid. What if hindi ka nga gusto ng gusto mo? Kaya mo pa bang maglingkod sa Panginoon? Sasabihin mo, hindi na po ako makasimba, pero may natin na naman po akong iba. Totoo ba? Alam ng Diyos. Sabi, ay ganun ba sister, sayang naman. Okay lang naman po yun kasi malapit lang naman po sa church din namin. Mga kapatid, matatakasan mo yung sakit pero hindi mo matatakasan ang kasinungalingan mo sa harapan ng Diyos. Bakit mga kapatid? Doon ka nakakilala sa Panginoon. Tapos sisimba ka. Kahit na ang aral tao si Kristo, tinitiis mo. Okay na dito tao si Kristo, huwag na akong masaktan. Huwag po natin ipagpalit yung tamang aral dahil lang nasasaktan tayo. Huwag ganun mga kapatid, hindi po yun tama. Tuloy po tayo mga kapatid. Ngayon ito po, ano ba ang nangyayari sa mapaggawa at hindi mapaggawa ng mabuti? So dalawa po ito. Ano ba ang mangyayari sa isang tao kung siya po ay maibigin sa paggawa ng mabuti at hindi siya maibigin sa paggawa ng mabuti? Ito po, Proverbs chapter 11 verse 24 hanggang 29. Pakibasa po sa mababaw na translation. Kawikaan 11, 24 hanggang 25. Praise the Lord. Kawikaan 11, verse 24. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulong. Okay, ulitin natin sa isa muna, yung 24. Pakinggan nyo po ha, hindi po sinungaling ang Biblia. Sige. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Tingnan nyo po ha, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman, bakit naman ang dami kong binibigay? Kami wala pa naman akong pera. Ang punto doon mga kapatid, ang taong mapagbigay lalong yumayaman, ibig sabihin, yumayaman siyang lalong tumulong. Lalong, ang kasiyahan niya ay ang pagtulong. Amen. Bonus na lang kung nagkakapera ka pa, kung nagkakaryarihan ka. Di ba? So kapag ikaw ay damo na tumutulong, yumayaman ka. Yung puso mo mas lalong nagiging healthy na magbigay. Pero ang taong tikom ang kamay, anong sabi? Ngunit naghihirap. Naghihirap ang tikom na kamay. Kaya kayo mga kapatid, huwag kayong magpatikom ng kamay. Saka ang hirap na magsulat. Diba? Kailangan po, kapag merong gawain ng pagtulong, gawain ng pagkakaloob, gawain mga kapatid ng paggawa, kailangan po bukas tayo. Kaya nga sabi, mga bukas palad. Diba? Hindi sinubing palad. Bukas palad. Pag bukas palad ka mga kapatid, ikaw ay matulungin. Sumunod doon, sis. Verse 25. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ang taong matulungin, sasagana sa buhay. Totoo po yan mga kapatid. Kasi tulong ka ng tulong, hindi ka napapagod eh. Kasi ang supply, dumadating, tulong, supply, tulong, supply, tulong. Diba? Yung sumunod na, yung baba nun. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Yun. Ang marunong tumulong, tiyak
natutulungan. Alam niyo ba mga kapatid, pag ikaw po ay taong matulungin, minamarkahan ka ng tadhana. Dahil darating ang panahon, pag oras na ikaw ay nangailangan, ang tadhana ang tutulong sa iyo. Kasi noong mga panahong meron ka, tinulungan mo siya, pag ikaw nang nangailangan mga kapatid, ang mga taong tumulong sa iyo, ang mga taong ginawan mo ng mabuti, babalik sa iyo. Naunawaan niyo mga kapatid, bumabalik lang din po yun. Kaya pag hindi ka tumulong, ba't ka tutulungan ng iba? Diba? Hindi ka namigay, ba't ka bibigyan ng iba? Kaya kung mapansin ninyo, the more na tayo nagdadamot, the more po natin pinagdadamutan ang ating sarili. Nakuha po ba natin? Kaya huwag po natin pagdamutan ang ating mga sarili. Ngayon, may kagantihan ng Diyos sa isang tao na gumaganap ng kanyang kalooban. Sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyang mga tinawa kalinsunod sa kanyang nasa. Mga kapatid, sinasabi, pakinggan po ninyo, nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip, nagsasama-sama. Kapag ang ating puso, mga kapatid, ay healthy sa paggawa ng mabuti, yung kailangan mo, hindi mo kailangan trabahuin. Dahil yung kailangan mo, sila yung nagsasama-sama. Ano? Pupunta na ba tayo? Kailangan ba nila? Nakuha niyo mga kapatid, pag nakita na nila, oh, harap, kailangan na ng tulong natin. Pupunta na ngayon, papasok ko sila sa bulsa mo, papasok. Hindi. May spiritual. No? May spiritual, mga kapatid. Kaya kung mapansin mo, no? Totoo pala talaga yung sinabi ng Panginoon, pagka ikaw ay nagkaloob, bibigyan ka rin. Amen. Kapag gumawa ka ng mabuti, gagawa ka rin ng mabuti. At totoo yung sinabi na nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay nagsasama-sama sa ikabubuti mo na minamahal mong Diyos na sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. So itong mga to, lahat ng mabubuting bagay nag-a-adjust para sa iyo. Hindi ikaw yung nag-a-adjust. Di ba? Kung mapasin mo, minsan mabutasan ka ng gulong, di ba? Kahit sa kabila ng kagamutan mo, may humihinto. Di ba? May humihinto, biglang may magsasabi ko, Brad, ano nangyari? Nakita mo? Pwede mo magkaroon. Di ba hindi? Nabutasan ako eh. Brad, wala akong pera eh. Ah, Brad, sige Brad, ito, sa'yo na to. Hindi, no, meron na ako hindi, sa'yo na yan. Eh, Kristiyano ka. Hindi nalilimutan ng Diyos lahat ng kabutihan na ginagawa mo. Kaya sabi, lahat ng bagay nagkakalakip gumagawa ng mabuti sa ikabubuti mo. Kaya kapag ikaw ay nangailangan na, hindi ka man tumawag ng tulong sa iba, may hinihipo ang Diyos. Bigla na lang lalapit sa iyo, di mo naman kailangan, Brado, ito, pangkain mo. Hindi dahil naawa sila sa iyo, kundi dahil sa pag-ibig mo sa Diyos at paggawa mo ng mabuti at pagsunod sa Panginoon at pagkakaloob, yung lahat ng bagay yun, nag-a-adjust sila kung pumunta sa iyo. Nakuha niyo mga kapatid. Ano po ang punto mga kapatid? Yun po ang nangyayari sa isang tao. Kapag tayo po ay healthy sa paggawa ng mabuti, ang lahat ng elemento, yung apat na tinawag ko, lalapit sa inyo yun. Oh, God. Hindi lang apat yun, there's more, marami. Mga kapatid, tama po ba? Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, huwag tayong maging ano, ayoko makiambag dyan, bakit ika? Sila lang naman yan dyan pag may birthday, namimili. Di ba? Ako nga eh. 10 taon na ako nagbigay sa Panginoon. Hindi ko nga naranasan na yung pinaganda ako kahit malang sulat happy birthday. Tapos ambag-ambag ako kapal ng mukha. Mga kapatid, samplay ka ron. Samplay ka doon. No? Meron man sa inyong mga kapatid na hindi kayo napaghahandaan, hindi dahil sa pinag-uusapan namin yun. Hayaan niyo siya, bumagandaan niya sa manong ugali niya. Hindi ganun yung mga kapatid. Maaaring hindi pa time na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Dahil meron pang gustong makita ang Diyos sa iyo na babago. Amen. Mga kapatid, tatandaan po natin, walang tatay sa lupa na ayaw niyang supresahin ang kanyang anak. Halika yung surpresa. Nagtipon-tipon mga kaibigan, surpresahin natin si Jones. Nalito ng tatay, subukan niyo, papaluin po kayo. Yung masurpresa ang anak ko, hindi karapat-dapat yan. Mga kapatid, hindi. Ang tao, ang tatay natutuwa pag ang kanyang anak sinusurpresa. Gaano pa kaya ang Diyos? Kung hindi man kayo nasusurpresa sa mga birthday ninyo, hindi ibig sabihin nun mga kapatid, wala pa kaya ang Diyos sa inyo. Mayroong nakatakdang panahon para sa inyo. Huwag lang kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag lang kayong mapagod sa paggawa pag-ambag kapag may birthday. Dahil darating ang para sa inyo, mga kapatid. At pag dumating ang para sa inyo, masaya yun. Amen. Tama po.
Totoo po yun mga kapatid, gumawa ka lang ng mabuti. Alam niyo po ba mga kapatid, ang paggawa ng mabuti, nakakainlove yan. Nakakainlove yan. Lalo na kung magandang lalaki ka pa. Diba? Gagawa ka ng mabuti. Tapos, iba yung pakahulugan nung ginagawa mo ng mabuti. Diba? Gawa ko mo. Diba? Ingat din. Ingat din kayo, lalaki at babae, hindi porkit ginagawa kayo ng mabuti, may gusto sa inyo. Tayo suming. Meron lang talaga mga kapatid na tao, kaya nila ginagawa yon dahil sa pagmamahal nila sa Panginoon at sa inyo rin. Unawaan niyo po ba mga kapatid? Ha? Hindi tayo dapat maging assuming. Hindi porket masyadong dumidikit at kinakausap tayo, ay, gusto siya. Mga kapatid, kasi pag nalaman mo hindi ka pala gusto, baka masaktan ka. Sakit masaktan, lalo na pag nag-assume ka. At sa mga gumagawa ng mabuti, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti kasi baka may ilang ka naman. Hindi baka nabibigyan na ng ulo yung paggawa ko ng mabuti so hindi ka nagagawa ng mabuti. Hindi, gawin mo natural kasi diyan ka din sa inyo ng Diyos eh. Gumawa ka ng mabuti. Tsaka napakasarap kaya nun, gumagawa ka ng mabuti. Tapos sa paggawa mo ng mabuti, alam niyo, ito may isegway ko lang ng kapraso. Masarap po yung pag-ibig na hindi sinasadya. Ano ibig sabihin? Magkapatingan kayo. Parehas kayo nagagawa ng mga mabuti. Tapos yung bigla na lang sisilang yung pag-ibig sa inyong dalawa. Na hindi mo kailangan mag-effort kasi nararamdaman mo siya. Tapos nararamdaman ka rin yun. Tapos tanging sitwasyon na lang at paspas ng Diyos, mapagtagpo kayo. Di ba ang saya? Hindi ka nag-effort, hindi rin siya nag-effort. Kasi kusang lumitaw ang pag-ibig. Nakuha nyo? Nakuha nyo po ba? Hindi mo kailangan mga gagawin ko lahat ng mga kayo. Hindi, may tatlong nakuha mo. Hindi. Sinisingit mo ang sarili mo, hindi. Kung may singit ang sarili mo, kasi talagang para sa iyo yan, para sa iyo talaga. Kahit isang katerbang demonyo ang humarang sa inyo, mga kapatid. Karama natin sila! Kasi baka dumating ng Panginoon, magiging sila. Kaya kapatid, kahit ano pa ang umarang dyan, pagka kayo talaga. Amen. Naisegue ko lang yun mga kapatid. Ngayon, balik tayo mga kapatid dito. Manapit na po tayo magtapos. Sabi dyan sa Revelation chapter 20 verse 12. Ang bawat ginagawa natin sa lupa ay recorded mga kapatid sa langit. Okay? Revelation, sa huling libro ng Biblia. Pahayag kapitulo 20, versikulo 12. Ito po ang sabi ng Biblia. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. Ano daw po nabuksan? Mga aklat. At nabuksan ang iba pang o ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat. Ayon sa kanilang mga gawa. Ibig sabihin, kung ano ang mga ginawa natin mga kapatid, nakasulat po yan sa aklat ng buhay. Bawat isa sa atin ay mayroong aklat ng buhay. Lahat ng ginagawa natin, kabalastugan, kasalanan, pangguguyo sa kapwa, lahat yun recorded. Pati paggawa mo ng mabuti, recorded yun mga kapatid. Nasusulat yun doon. Kaya, paano mo gustong basahin ka? Paano natin gustong mabasa tayo? Halimbawa, kung ikaw ay magiging libro. Halimbawa, si Brother Jerome magiging libro. Ang talambuhay ni Jerome. Bibilin mo ba? Bibilin mo, brother. Bibilin mo si Jerome. Depende. Depende sa sitwasyon. Depende, di ba? Di ba mapansin ninyo, pagka bibili nyo ang isang aklat o ang isang bagay, di ba interesting? Di ba? Pag hindi interesting ang isang bagay, hindi mo yung bibili. Eh tayo kaya, kasi lahat tayo may libro eh. Kung ang Panginoon magbabasa, isipin natin, isa ka ba sa babasahin niya? Ha? Isa ba tayo sa babasahin? Kung tayo ng tao, di ba? Ay, hirap. Babasahin mo, ay hayag na. Di ba? Mga kapatid, anong punto mga kapatid? Napakapangit nun. Ang ganda mo, halimbawa lang no, sister, ito yung bawa ko. Ang ganda ng cover. Tapos binasa mo kanyang talang buhay. Ang damit niya. Hindi gumagawa ng mabuti, hindi naghuhugas ng plato, di ba? Nabasa mo na ba? Nabasa mo na yung latest nung writer na si oo, nabasa ko. Maganda ba? Bili ka! Baka maging spoiler ako eh. Gusto ko gumastos ka rin para malaman mo yung binasa.
Nangya ka, kaya pala ayaw mo sabihin sa akin. Napakadami pa rin ito. Ito ang pinakapangit na libro ang nabasa ko. Di ba? Anong punto ko mga kapatid? Huwag sanang mangyari. Kasi may aklat tayo ng buhay. Huwag sanang mangyari na yung mga nababasa sa langit, puro mga katamutan, mga kawalangyaan, mga kapatid. Di ba? Dumadating din sa punto na tayo, yung mga nagkakasala, nagkakamali. Pero dapat nababawi natin. Amen. Diba? Nabasa man doon na ganito siya, o sama-sama niya. Pero, dumating yung mga panahon na siya nagbago. Di ba maganda habang nasa dulo? Ang bakit naman ang ganda ng simula mo? At siya naging MC, naging preacher, ang dami nare-revive, tapos ang ending nag-backslide. Ang pangit ng buhay! Mga kapatid, dapat yung nagsimula dito, gaya ni brother yung isa natin brother, wala dating alam, nagkaroon na ng alam, hanggang naging preacher, hanggang sa namatay siyang naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Napakaganda. Anong punto mga kapatid? Sana, sa pagbasa ng ating mga aklat ng buhay, sana po, puro mabubuti. Hindi ko naman sinasabing sobrang buti ko, napakabuti ko. Lahat po tayo mga kapatid, may kasiraan. May kasiraan ako, may kasiraan po bawat isa sa atin mga kapatid. Walang sino mang matuwid, wala. Kailangan mga kapatid, sa bawat pagkakamali, lalo't kasalanan, bumangon. Amen. Kaya tayo mga kapatid, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo sa Diyos, pero kailangan natin bumawi, kailangan natin bumangon, kailangan natin magpatuloy, mga kapatid, alang-alang sa kaligtasan. Mag-ipon tayo ng kayamanan, mga kapatid, sa langit. Okay? Huwag na huwag po nating hayaang mabaliwala ang kayamanan na iniipon natin dahil lang po, mga kapatid, sa mga bagay na walang kakwit-takwit. Amen? Magpatuloy po tayo, mga kapatid. Sayang naman yun. Huwag po kayong tatalikod sa Diyos. Amen. Wag! Kasi nakikita ko, wala po ako nakikitang dahilan na pwede ipang tapat sa Diyos para talikuran natin siya. Amen. Wala. Iniwang ka man, nalungkot ka man, namatayan ka man, hindi yun sapat. Hindi yun may kukumpara sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Na pinangako ng Diyos, mga kapatid, sa atin. Sa Hebrews chapter 6, verse 10. Sabi dito, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Sabi ng Biblia, mga kapatid, hindi liko ang Diyos. Hindi po siya sinungaling, hindi po siya makasalanan, mga kapatid, to the point na nililimot niya yung mga ginagawa natin. So lahat ng bagay na ginagawa po natin ay recorded po, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po, sa huling bahagi, ano po ba ang batayan ng paggawa ng mabuti at pagbibigay sa kapwa? Pagbibigay o pagkakaloob, lalo na po sa iglesia. Ano po bang batayan? Sabi, magbigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. Kung ikaw ay tutulong, ibigay mo yon ng pasya ng iyong puso. Ano po yung ikalawa? Ito po yung nakakalimutan natin. Sa Romans chapter 12 verse 8. Ito po ang sabi ng Biblia sa huling pagbasa. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may kagandahang loob. Okay? Yung una, magbigay ka sa pasya ng puso mo. Pangalawa, ikaw ay mamigay. Anong klaseng pagbibigay, mga kapatid? May kagandahang loob. Hindi po masama ang loob. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Kaya, pakiusap ko sa lahat ng mga kapatiran at magiging kapatiran at wannabe kapatiran at aspiring kapatiran. Ha? Ito lang ang aking sasabihin sa inyo. Magmula ngayon, tumulong kayo. Tumulong tayo. Gumawa po tayo ng mabuti. Mag-ambag tayo. Amen? Amen. 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 Amen.